Alright, Mega Love shoutout. Nandito tayo sa ating mga pinaka-paboritong attorney, isa sa mga paborito, si Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Pero syempre, may naka-live pala siya ngayon, no? Patapos na ang Abril. Ano na sina Jinggoy, Joel, at bakit mas nauna pa kay Cheese si Martin? Bakit nga ba? Live ba to? Ano ba to? Sige. Silipin. Makichismis muna tayo kay Attorney. Live to. Makikitap tayo kay Attorney. Can't I make any changes without an admin approval? Why? Naka 32 minutes na. Mahaba to. Intuitive work management platform. Mahaba pala to. 32 minutes. Bakit hindi na siya pwedeng Wait lang. magsulong ito? Ay hindi dapat ito kinakalimutan o parang niluluwagan. Ha? Kasi ang mga balita ngayon, impeachment ni Sara, sa Duterte, ni Duterte sa ICC, hindi. Dapat yung mga dapat na panagutin din sa mga anomalya sa flood control, dapat din patuloy nating kalampagin, mga kabunyog, mga kababayan. Tapos na ang Abril. Ano nang nangyari kay Jinggoy at Jewel? Nasa ombudsman na ito eh. Si Ombudsman Buying, parang masyado siya ngayong nakafocus kay Martin Romualdez. Hindi natin sinasabi na wag niyang ituloy ang ginagawa niya kay dating Speaker Martin Romualdez. Tama naman yun. Kaya lang, ang alam natin, di ba, itong kila Jinggoy at Jewel nasa advanced stage na ito. Ready for filing na ito. Bakit hindi pa rin pinafile yan? Kaya kay Ombudsman Buying Rimulya, Ombudsman Buying, kami hindi namin lagi ka naming sinusuportahan sa mga ginagawa mo. Sa aking mga viewers, alam nyo naman, di ba? Lagi kong laman ng mga vlogs ko. Kapag yung mga ginagawa ni Ombudsman Buying, sinusuportahan natin yan. Pero itong si Joel at Jinggoy, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, ang tagal-tagal na nito. Ano bang nangyayari? Ombudsman Buying, Assistant Ombudsman Miko Clavano, kung may mga nanonood man ngayon, nakaibigan sila Miko Clavano or si Ombudsman Buying, kipaabot sa kanila. Ay ang alam natin, Abril mayroon ng makakasuhan eh. Alam nyo, itong tungkol na ito kay Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Cheese Escudero, ang alam natin nito noon, sabi nila magpapasko, takulungan, hindi naman nangyari. Pagkatapos, nung nakalampas na yung Pasko, sabi nila pagsimula ng taon, okay, pagsimula ng taon may nakasuhan, may nakulong. Pero si Diskaya lang at saka si Bong Revilla. Pagkatapos noon, ang sabi na naman, Abril, abangan nyo ang Abril, mayroon nang makakasuhan sa Abril. Abril 23 na, ilang araw na lang. Sige, next week, pagbigyan natin. Pero dapat next week may makasuhan na. Masyado na tayong dito, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kasi alam naman natin na pagdating kay Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, tapos na ang preliminary investigation dyan. Ang alam natin dyan, sinailalim na yan sa preliminary investigation kasi dineputize ng ombudsman ang DOJ. Ang nag-conduct ng preliminary investigation kay Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bong Revilla ay ang DOJ. Mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Chupelo Lawingko, huwag po kayong masyadong mainip. Ikaw naman, Chupelo Lawingko. Ang lagay ba nito, hindi pa ba tayo sobrang pagpapasensya dito? Kailan ba nila unang inanunsyo na makakasuhan na ang mga yan, makukulong na, magpapasko? Di ba sila din naman nag-anunsyo niya? Kaya lang ang natin ngayon, ano nang nangyayari? Mas inuuna na nila si Martin Romualdez, mas nauuna pa nga kay Cheese. Si Martin Romualdez, preliminary investigation yan. Sa mga hindi nakakaunawa, ikaw siguro, Chupelo Lawingko, hindi ka nakakaunawa. Ang kaso, kapag dumaan na sa preliminary investigation, na-resolve na, ready na yan for filing. Yan ang ibig sabihin yan. Kapag nagpe-preliminary investigation pa lang, pinapasubmit pa lang yan ng counter affidavit. Si Martin Romualdez ngayon, pinapasubmit pa lang ng counter affidavit. Kasi complaint affidavit pa lang ang tawag dyan, hindi pa yan kaso talaga. Pero itong si Jinggoy at saka si Joel, ang tagal-tagal na yan. Di ba napanood nyo yung nakailang balik yan si Jinggoy Estrada doon sa DOJ? Ganon din si Joel Villanueva. Siguro nakatatlong balik yan doon. Humingi pa yan ng extension sa pag-submit ng kanilang counter affidavit. Ngayon, tapos na yon. Tapos na ang preliminary investigation sa DOJ. Si Manny Bunuan, yung dating DPWH secretary. So,
mayroon ng resolution ang DOJ, pinasa na sa ombudsman. So ibig sabihin, kung may resolution na ang DOJ sa preliminary investigation kay Bunuan, kay Jinggoy at kay Joel, dapat yan, ready na yan for filing. Ready na yan for filing. Anong natatagalan? Ang hindi na pwedeng sabihin wala pa rin due process kasi yung preliminary investigation, yan yung due process eh. Tapos na ang preliminary investigation. Ginawa ang preliminary investigation yan December, January, February. O anong buwan na ngayon? Ang alam natin, tapos na yung may resolution na dyan ang DOJ, pinasa na sa ombudsman. So ang dapat sanang gawin ngayon ng ombudsman, isuhan na si Jinggoy at si Joel, okay, tapos si Chis Escudero at si Martin Romualdez, isa ilalim na sa preliminary investigation. Ngayon ang nangyayari, pini-preliminary investigation si Martin Romualdez, si Chis Escudero hindi pa pini-preliminary investigation, wala pa. Pero si Jinggoy sa si Joel hindi pa rin kinakasuhan. Masyado ng ito mga kabunyog. Kailangan ng ipakita ng ombudsman na ang nakakasuhan pa lang sila Sara Diskaya at saka sila Bryce Saldico at tapos si Bong Revilla. Saka yung mga DPWH. Mga DPWH. Pero itong mga big fish na sinasabi, wala pa rin. Wala pa rin mga kabunyog, mga kababayan. Kinakailangan na makasuhan na itong si Jinggoy at si Joel Villanueva. Kasi ang tagal-tagal na niyan. Ang tagal-tagal na niyan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, sinusubaybayan natin yan. Lagi tayong nakasubaybay diyan eh. Hindi naman yan, kumbaga ganito, ano ba ang mga pinagdaanan na? Ang unang pinagdaanan yan sa Senate Blue Ribbon Committee Sa Senate Blue Ribbon Committee, lumabas na yan. Nag-testify na si Alcantara, nag-testify si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Tinuro na yan si Villanueva, si Jinggoy, si Chis. Tinuro na yan. Pagkatapos nagsagawa na ang ICI. Ganun din. Ang recommendation ng ICI, kasuhan din yung mga yan. Pagkatapos niyan, DOJ preliminary investigation. Tingnan nyo na ang mga pinagdaan ng investigation Senate Blue Ribbon Committee, ICI, DOJ. Tapos ngayon, tapos na yan, mayroon ng resolution ng DOJ, dapat sa part ng ombudsman, kasuhan na kaagad yan. Para lumabas na ang arrest warrant. Para nakatutok na nila Chis Escudero. Kumbaga, may nakasuhan na si Jinggoy, nakasuhan na si Joel Villanueva, sige, sila Chis Escudero naman. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin eh. Wala pa rin. Kaya siguro sa part ng ombudsman, medyo kalampagin natin. Kasuhan nyo na si Jinggoy at si Joel. May gusto nang makita ang taong bayan, sunod kay Bong Revilla. Si Bong Revilla, January yata yan. Anong buwan na ngayon? Abril na, wala pang kasunod. Ang nakakulong pa lang ngayon, sila Diskaya at saka si Bong Revilla. At saka yung mga DPWH officials. Pero si Jinggoy, si Joel. Kasuhan na yan para may madagdag ng makulong. Gustong may makita ng taong bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, Yan yung panawagan natin. So ngayon, ang napapansin ng marami, alam nyo ba, ito, may ikikwento ako sa inyo. Ewan ko kung nakarating na ito sa inyo. Binasa ko yung complaint affidavit laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Alam nyo ba kung anong laman? Medyo nakakapanibago. Ay kwento ko sa inyo. Ang laman ng complaint affidavit, kasi may complaint affidavit na kay Martin Romualdez. Ano ang ibig sabihin ng complaint affidavit? Ang ibig sabihin yan, preliminary investigation pa lang yan. Hindi pa yan korte. Kumbaga, bibigyan ng pagkakataon si Martin Romualdez na mag-submit ng kanyang sagot within 10 days. Ang tawag yan, preliminary investigation. Sino magkakandak ng preliminary investigation? Ombudsman. Yung ombudsman. Nabasa ko na yung complaint affidavit. Nakita ko na ang kopya, 61 pages, mahaba. Complaint affidavit nino. Ang nag-file ng complaint, nominal complainant ang tawag. Parang sa ngayon, ang lumalabas pa na complainant, mayroon kasing special panel of investigators na create ang ombudsman. Mayroon create na panel of investigators. Yung special panel of investigators, nag-recommend na sila na sampahan na ng criminal complaint. Complaint pa lang, hindi pa case. Saan i-file yung criminal complaint? Sa opisina ng ombudsman na nagsasagawa ng mga preliminary investigation. So, ngayon, technically, yung criminal complaint laban kay Martin Romualdez nandun na ngayon sa opisina ng ombudsman na magsasagawa ng preliminary investigation. So, bibigyan na ngayon ng kopya niyan si
Martin Romualdez at ang kanyang abogado. Pagkakaiba nito doon sa mga naunang investigations. Doon kasi sa naunang mga investigations, hindi pa yon criminal complaint. Ano lang talaga yon? Doon sa yung mga pagdinig sa Blue Ribbon, ano yon? In aid of legislation. Yung investigation ng ICI, ano yon? Case build up yon. Ha? Yung ginawa ng itong gagawin ngayon kay Martin Romualdez, preliminary investigation na ito. Ibig sabihin, respondent na siya dito. Kasi criminal complaint ito. Kailangan niya na talaga diyan magbigay ng kanyang mga ebidensya rin at testigo. So ngayon, ano ang laman? Ano ang kaso muna? Ang kaso ni Martin Romualdez ay plunder, conspiracy to commit plunder, indirect bribery, graft and corruption, at saka money laundering. Yan yung mga kaso ni Martin Romualdez na final ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman. Saan i-final? Doon sa opisina pa rin ng Ombudsman na magkakandak ng preliminary investigation. Bakit may kasong? Sino ang mga kasamang kinasuhan? Doon sa plunder, ang kasamang kinasuhan kay Martin Romualdez, si Saldico. Si Saldico doon sa plunder. Pagdating sa money laundering, ang kasamang kinasuhan kay Martin ay yung kaibigan niyang abogado, si Attorney Raulito Paras. Kaya ipapaliwanag ko mamaya bakit yun yung mga kinasuhan. Ang plunder kasi ni Martin Romualdez at saka ni Chis Escudero, yung mga tungkol sa budget, yan yung plunder. Yung tungkol sa mga kickbacks, sa mga insertions, mga projects. Yun. Yun naman kay Raulito Paras, bakit naman money laundering? Kasi may mga biniling mga properties itong si Raulito Paras. May mga binili. Halimbawa yung property sa Forbes Park, yung sa Tabarin. Tapos may binili sa Spain. Yung mga binili na yon, gamit yung kanyang corporation, yung Golden Peasant, pag-aari yon ni Raulito Paras. Pero ang lumalabas dito, si Raulito Paras, yung abogado na to na best friend ni Martin Romualdez, kabrand niya sa fraternity, dami lang, lumalabas dami lang. At maraming ginawang maniubraan niya ito, si Attorney Raulito Paras, para yung pera galing sa korupsyon ay malunder. Kaya ang kaso nilang dalawa, money laundering. Ngayon, ang mga ebidensya at testigo laban kay Martin Romualdez, alam niyo kung ano? Ang mga ginamit na mga testigo laban kay Martin Romualdez, yung si Gutesa, saka yung dalawa sa 18 na ex-Marines, yung nag-deliver kay Martin Romualdez ng mga malitang pera, yun yung Kaya mga kabunyog, mga kababayan, actually, si Gutesa, yung testimonya ni Gutesa, ginamit ngayon kay Martin Romualdez. Yung dalawa doon sa 18 ex-Marines na nag-deliver ng mga pera doon sa Tamarin. Esquivel at saka Navidad. Dalawa doon sa 18 ex-Marines. Ginamit din yung kanilang mga sinumpaang salaysay. So ibig sabihin, ang ginamit laban kay Martin Romualdez ay yung mga dalawa doon sa 18 ex-Marines at saka si Gutesa. Pati nga si Saldico, yung mga testimonya ni Saldico, ginamit din kay Martin Romualdez. Kaya yung, di ba, madalas sinasabi, ano ang mga testigo laban kay Martin Romualdez? Sino? Anong mga ebidensya laban kay Martin Romualdez? Tiningnan ko, yung mga sinasite ng panel of investigators ng Ombudsman, yung testimonya ng dalawa sa 18 ex-Marines. Ang nabasa ko doon, yung isang nag-apelyidong Esquivel at saka Navidad. Yun mga kabunyog. Yan yung kaso kay Martin Romualdez. So yan yung sasagutin ni Martin Romualdez at ng abogado niya. Yung kasong plunder, conspiracy to commit plunder, indirect bribery, graft and corruption, at saka money laundering. Ano yan mga kabunyog? Ngayon, bakit may hold departure order na kay Martin Romualdez ngayong wala pa namang kaso sa Ombudsman? Mga kabunyog, ang final na hold departure order ay precautionary hold departure order. Ang ibig sabihin ng precautionary hold departure order, dati kasi, kapag wala pa namang kaso sa korte, hindi pa pwedeng i-hold ang departure ng isang tao. Ngayon hindi na. Kahit nasa preliminary investigation pa lang ang kaso, sa DOJ or sa Ombudsman, kung mayroong paniniwala na tatakas ang respondent sa preliminary investigation, pwede nang humingi ng precautionary hold departure order. Ito ngayon ang in-issue kay Martin Romualdez. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So ano ang status kay Martin Romualdez? Ang status kay Martin Romualdez ay preliminary investigation. Ano ang ikinaso sa kanya? Plunder at conspiracy to commit plunder. Kasama niya si Saldico dyan sa kaso na yan. Indirect bribery, graft and corruption, siya lang yon. Tapos pagdating sa money laundering, yung Attorney Raulito Paras. Attorney Raulito Paras. Yung, di ba doon sa pagdinig ng Blue Ribbon, yung kay Senador Ping Lacson,
mayroon doong nag-appear na dalawa na babae, na nakatakip yung mukha. Pinakilala yon na nagtatrabaho doon sa isang mamahaling bahay doon, binili rin ni Martin Romualdez yun. Ang ginamit niyang naka-front na bumili yung attorney Raulito Paras. Yan, ginamit din yan. Ginamit din yung testimonya na yun sa Blue Ribbon diyan sa kaso na yan. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mga testigo na ginagamit kay Martin Romualdez. Yung si Gutesa, yung dalawang ex-Marines, at saka yung mga pagdinig doon sa Blue Ribbon. Yung mga nagsabi doon na ang alam nila, ang nakabili nung mamahaling property doon sa Forbes Park ay si Martin Romualdez. Kaya lang, nang sinaliksik kung sino ang nakapunterang bumili, yung si attorney Raulito Paras, yung best friend niya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, anong tingin natin dyan? Alam nyo naman ang stand ko pagdating kay Gutesa. Alam nyo naman ang stand ko pagdating doon sa ex-Marines na 18. Ano ang stand ko kay Saldico? Di ba sinabi ko ganito? Kung nanonood kayo lagi sa vlog ko, credible bang witnesses yung 18 na ex-Marines? Ang sabi ko, credible sila pagdating sa pag-deliver ng mga maleta ng pera sa mga kongresista. Pero hindi sila credible kay Laila de Lima, doon kay Congresswoman Franz Castro at kay Trillanes. Kasi pagdating doon kay Laila de Lima, si Laila de Lima, dideliveran nila ng pera. Si Trillanes, tumanggap daw ng $2 million pambigay sa ICC. Kung malinaw dito, itong mga ex-Marines na to, talagang nagtrabaho sila kay Saldico, talagang nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Kung kani-kanino yan. Kasama na dyan si Martin Romualdez, yung mga kongresista. Kaya lang, tinuruan kasi itong mga 18 ex-Marines, dagdagan nyo na. Isama nyo na si Laila de Lima kasi maingay yan pagdating sa impeachment kay Sara. Isama nyo na si Franz Castro, yung Makabayan Black. Sabihin nyo, tumanggap din sila ng pera. Sabihin nyo na rin si Trillanes, tatanggap ng $2 million dahil ibibigay sa mga ICC. Kumbaga yun, mga singit na yun. Yun ang hindi reliable doon. Pero pagdating doon sa delivery, nag-deliver itong mga tao ni Saldico, Kitray Gib Ulaybar, kung kani-kanino, sa mga kongresista, malaki ang posibilidad, totoo yun. Si Gutesa, credible ba si Gutesa? Yes. Kaya lang, ang problema kasi sa kanya, hindi na siya humarap. Dapat humarap siya. Si Saldico, credible ba? Yung mga kinikwento niya, credible yung niya, testimonya niya. Siya mismo credible kasi talagang marami siyang alam. Kaya lang, ang problema naman kay Saldico, hindi naman umuwi sa Pilipinas. At pangalawa, ayaw niyang aminin na siya mismo sangkot din dyan. Kasi ang pinapalabas niya, nag-deliver siya ng mga pera, pero siya, hindi siya nakinabang kahit piso. Ay sino namang maniniwala sa ganun? Di ba? Kaya ibig kong sabihin, narinig niyo yung mga talakayan ko niyan. So ngayon, ginamit ng ombudsman yung ex-Marines. Tama yun, magagamit naman talaga yun laban sa mga kongresista. Laban sa mga kongresista na diniliberan umano ng pera. Pwede yun. Ngayon, ginagamit ngayon kay dating Speaker Martin Romualdez. Pwede yun. Pwede nilang magamit yun kay Martin Romualdez. Ganon din si Gutesa. Kaya lang, dapat mapa-appear nila si Gutesa. At saka dapat, yung mga Marines, yung mga ex-Marines, si Esquivel at saka Navidad, na ginamit ngayon yung affidavit, ginamit kasi ng ombudsman Dapat mag-testify talaga yun. Dapat, wag yung aatras. Ang problema kasi dito sa mga ex-Marines na to, katulad din ni Gutesa, pag pinapatawag na hindi na sumisipot. Pero anyway, mayroon na kasi silang in-execute na sinumpaang salaysay. So nagagamit na ngayon ng ombudsman laban kay Romualdez yun. Kaya lang, kung hindi magko-cooperate itong mga ex-Marines na to, hindi ito sisipot, ganun din si Gutesa, hindi lilitaw, mahihirapan ang prosecution kay Martin Romualdez. Kasi sila yung sila yung star witness ng ombudsman. Kaya dito na ngayon pumapasok. Kung talagang seryoso sila Mike Defensor, sila Attorney Libby Baligot na talagang ipurso ang kaso laban sa mga sangkot, huwag na kasi nilang pinupolitika yung 18 ex-Marines na yan. Ang problema kasi nila, ginagamit nila yung mga ex-Marines para sa Duterte. Hindi dapat. Kaya lang, wala tayong magagawa Ang humahawak sa mga ex-Marines, sila Baligon at Mike Defensor ngayon, ang ginawa ng ombudsman, yung testimonya ng ex-Marines, yan yung ginagamit ngayon. Yan yung ginagamit ngayon. Laban kay Romualdez. So, matibay ba yung ebidensya na yan? Matibay yan kung maninindigan yung mga ex-Marines na yon. Matibay yan kung lalabas si Gutesa. Matibay yan kung si Saldico ay mapapauwi dito at ituturo niya si Martin Romualdez. Yan yung Pero kung hindi lilitaw si Gutesa, kung yung dalawang ex-Marines na binanggit doon sa na testigo laban kay Martin Romualdez, yung Esquivel at Navidad, wala yan. Mahihirapan ang prosecution yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan,
tinatanong nyo ako, ano ba yung mga testigo at ebidensya kay Martin? Binasa ko na nga yung buong criminal complaint. Ginamit ng ombudsman si Gutesa. Ginamit din yung hearing sa Blue Ribbon. Di ba may nag-testify doon na dalawang babae na nagkip ng mukha na sinabi niya na nalaman nila na ang nakabili ng property ay si Martin Romualdez. Gumamit lang ng ibang tao, yung Atty. Raulito Paras. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, dahil mayroong mga sinumpaang salaysay, pinadala ngayon yan kay Martin Romualdez para sagutin niya. Medyo talaga mahina, yung mga ano na yan. Pero pag nakabalik si Saldico at mag-cooperate si Saldico, ayun ang mabigat. At saka pag lumitaw si Gutesa. Ay ang problema kasi hindi lumilitaw eh. Pero anyway, ang ginawa ng ombudsman, isinulong lang yung kaso. Inattach yung mga affidavit ng mga ex-marines na yon laban kay Martin Romualdez. Yan yung ano ngayon, yan yung ano. Kaya lang ang mangyayari diyan, paano kung sumagot si dating Speaker Martin Romualdez siyempre? Paano kung ang maging resolusyon ng ombudsman ay may reasonable certainty of conviction at saka may prima facie evidence? Di makakasuhan si Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Pag nakasuhan si Martin Romualdez sa Sandigan Bayan, non-bailable yung mga kaso na yan, makukulong siya yan. Anyway, yan mga kabunyog. Ngayon, pagdating dito tayo kay Chis Escudero. Ano nang nangyayari kay Chis Escudero? Si Chis Escudero, separate kasi ito sa kaso kay Martin. Separate ito sa kaso kay Martin. Kasi ang kaso kay Martin Romualdez, iba naman eh. Iba naman. Ang kaso kay Martin at kay Saldico ay magkaiba. Si Chis Escudero kasi, ang mga testigo sa kanya, yung si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, dating DPWH Undersecretary, ay nag-testify na kausap niya si Maynard Ngo, yung bagman ni Chis Escudero. Kaya ito, iba yung background ng mga kaso kay Chis Escudero. Yung kumbaga, yung mga kaso kasi kay Martin Romualdez at kay Saldico, ang involved doon si Gutesa at yung 18 ex-Marines. Pero pagdating dito kay Chis Escudero, hindi involved yung mga ex-Marines. Hindi nila binabanggit si Chis Escudero. Ang nagbabanggit kay Escudero ay si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Yan yung ano diyan. Kaya iba itong kay Chis. Kaya bakit nahihiwalay kay Martin? Hiwalay yung mga testigo kay Martin, hiwalay yung mga testigo kay Chis. Kaya magkaibang kaso. Kaya lang ngayon mga kabunyog, ang napapansin natin, mas nauuna pa ang pag-file ng criminal complaint kay Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero eh. Dapat naman mas matibay na ang mga ebidensya at testigo kay Chis Escudero eh. Di ba? Mas matibay ang ebidensya kay Chis Escudero. Si dating DPWH Undersecretary Bernardo, matindi yun. Ano talaga yun? Nandyan yan. Umaattend pa nga sa mga hearing. Di ba umaattend si Bernardo sa bail hearing ni Bong Revilla? Si Bernardo rin ang testigo laban kay Jinggoy, laban kay Joel, at laban kay Chis. Pero hindi testigo si Bernardo laban kay Romualdez. Hindi. So, ngayon, nagtataka tayo, bakit mas nauuna pa? Bakit mas nauuna pa? Inuuna pa ng ombudsman, nauuna pa si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero. Samantalang mas mabigat ang mga testigo at ebidensya kay Chis kaysa kay Romualdez. Kaya siguro medyo napipikon din si Martin Romualdez kay Ombudsman Buying eh. Parang bakit ako yung nauuna na ngayon ang kaso kay Martin Romualdez kaysa kay Chis. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo hindi nga maipaliwanag ng ombudsman yun eh. Bakit nauuna pa si Martin kaysa kay Chis? Samantalang mas mabigat ang mga testigo at ebidensya kay Chis. At saka mas nauna naman na binabanggit si Chis eh. Si Chis kasabay-sabay na yan ni Jinggoy at ni Joel. Yung mga testimonya nila Yusek Bernardo, si Chis Escudero yun. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, nangako naman ang ombudsman na sa susunod na daw na mga araw, isusulong na rin ang preliminary investigation kay Chis. Okay, hintayin natin. Pero nagtataka lang tayo, bakit mas nauna pa si Martin kaysa kay Chis? Ang ginamit ng mga testigo kay Martin yung si Gutesa, saka yung dalawa sa 18 ex-Marines. Samantalang kay Chis Escudero, matagal na yung mga testimonya ni Bernardo eh. Bakit hindi ginagamit na yun kay Chis Escudero? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, ano itong mga nangyayaring ito, mga kabunyog? Talagang mabigat ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Grabe tayong pinapanagot. Si Sara Duterte, nakita naman natin pagdating sa mga Duterte, grabe bilyon-bilyon ang perang pinag-uusapan. At ito naman ito naman ngayon sa flood control naman ito. Kaya kinukulit natin, kinakalampag natin. Kasuhan na si Jinggoy at si Joel Villanueva.
Bakit ang tagal-tagal niyan hindi kinakasuhan? Tapos si Chis Escudero, bakit nahuhuli? Mas nauna pa si Martin. Shout out. Ano yan, mga kabunyog? Mas matibay ang mga Adventure. ebidensya kay Chis Escudero. Oh, ano bang nangyayari kay Ombudsman? Kaya medyo mainit yung dugo ni ni Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Rimulya. Parang inaano siya eh. 'Di ba? Sabi ni Martin Romualdez, bakit hindi na siya pwedeng magbiyahe sa abroad? Hindi na kasi pinayagan ni Ombudsman Boying na makabiyahe si Martin. Kumuha na ng precautionary hold departure order. Kaya babiyahe sana papuntang Singapore, hindi na pinayagan ng korte si Martin Romualdez. Kaya medyo masama ang loob ni Martin kay Boying. Kaya lang, ito naman ang tanong natin. Bakit si Chis nahuhuli? Samantalang maraming ebidensya na kay Chis, marami ng testigo. Bakit nauuna pa si Martin? Pero sabi ni Boying, sa susunod daw na linggo, kakasuhan na rin si Chis. Okay, hintayin natin. Tayo'y nangangalampag lang kasi kailangan talagang mapanagot yan. At saka, yung mga nagsasabi dyan ng mga DDS, Insurrecto, lagi ka na lang Duterte. Diyan kayo nagkakamali. Si Atty. Enzo Recto, si Atty. Ricky Tumuturgo, ang bunyog. Hindi. Ang bunyog ay lahat ng sangkot dapat managot. Di ba? Kilala nyo naman ako. Wala naman akong pinuprotektahan. Pag mali, mali. Pag kurap, dapat managot. Di ba? Ganyan po ang paninindigan ni Atty. Enzo Recto, ni Atty. Ricky Tumuturgo. Lahat ng sangkot dapat managot. Kaya nga, kahit busy tayo ngayon sa usapin ng impeachment ni Sara, huwag nating kalilimutan itong sila Joel Villanueva, itong mga senador, at saka ito pa, yung mga kongresista. Hawak na ni Ombudsman Boying yung mga salens ng mga kongresista. Bakit wala pa rin nakakasuhan? Di ba? Kaya ito, medyo kinakalampag natin ngayon ng Ombudsman. Ano na ito, Ombudsman? Marami kayong dapat ipaliwanag nito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. May update tayo sa ICC, Mabsat. Bunyog, halikan na kasama ka. Mahaba yun, no? Kung di ako nagkakamali, baka nasa 30 minutes nga talaga yun. Punta tayo dito, no, sa confirm, Mabsat, pero may mas maiksi ba dito? Ang haba naman yung kay attorney.